Amen. Great song. Amen. Amen. Tayo po yung magsitayo yung lahat and we will proceed on the message this morning. Are you excited for the message this morning? Amen. Alam niyo po, napakagandang awitin. No? It's an old song but the message will be always new sa ating pong buhay sapagkat sa araw-araw na paghahanap natin ng kasagutan sa lahat ng problema, salamat na lang sa Panginoon na nariyan siya. Amen? Kaya nga kung sagot ay di sapat, alam mo na kung kanino ka lalapit. Diba? Nariyan si Jesus. No? Wag yung Jesus lang yung pangalan nung kung sino-sino, kundi si Jesus talaga mismo ang lapitan natin. Amen? Amen. Alright, ngayon po umaga ay meron po tayong magandang pag-uusapan at salamat po sa Panginoon. Alam niyo po, I just want to share the background of this message. Actually, dalawang mensahe po ito with the same topic, pero talagang nandoon po ang gabay ng banal na Espiritu. No? At different personality, no? Dalawang tao, no? Isang tao pala yung isa isang bansa. No? But the same topic, pero talagang Diyos ang nagbibigay. That is why I am begging to God to give me the right message na po na para po sabihin because it is an honor and a privilege to stand behind this pulpit to share the Word of God. At sabi ko nga habang pinag-aaralan ko po ito kanina na madaling araw talagang kung may makakakita lang sa akin doon sa office talagang maakusahan akong merong factory defect sa isip. Kasi minsan habang ginagawa mo yung mensahe ng Diyos, makikita mo yung mensahe agad, mapapangiti ka talaga at hindi ka makakapaniwala kung saan tayo kinuha ng Diyos, kapatid. Sometimes we are always telling at lumalabas sa ating bibig that we are not worthy of anything that comes from God. But you know what, brethren? God made us or make us worthy of it. Mercy, grace, hindi natin deserve yan. We do not deserve those two things. Kasi nga, katulad ng sinabi ko po sa inyo kanina, tayo ang dahilan kung bakit napahiwalay tayo sa presensya ng Diyos. Pero salamat na lang sa Panginoon na Diyos ang gumawa ng dahilan para muli tayong ma-reconcile sa Kanya. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Dalawang familiar na verses in the Bible, brethren. But my question this morning to you, kamusta po ang impact ng dalawang talata na yan sa buhay po natin? Sabi nga po ng ating mahal apostol, every time that you will be hearing the Word of God on this pulpit, lagi kang makakarinig ng theology. Lagi kang makakarinig ng patungkol sa kagandahan ng Diyos. Sapagkat the more kang makakarinig ng patungkol sa kagandahan ng Diyos, kapatid, the more mong makikita ang kalagayan mo sa harap ng Diyos. And pag nakita mo ang kalagayan mo sa harap ng Diyos, isa lang ang masasabi mo, purihin ang pangalan ng Diyos. Kaya ngayon po umaga, muli po natin balikan kung saan tayo galing. Alam niyo po, walang masama kung gaano ka nakatagal dito sa simbahan, ilang taon ka ng miyembro dito ng simbahan, simula nung simbahan, nagtayo ng simbahan ng Panginoon dito, maaring nandito ka na, matagal ka ng Kristiyano, it doesn't matter. Hindi nasusukat ang pagkakilanlan po natin sa Diyos ay hindi nasusukat sa tagal natin bilang isang Kristiyano. Kundi ito po ay nasusukat kung papaano natin lubos talagang kilala ang ating pinaglilingkuran. And isa lang ang rason, isa lang po ang pwedeng maging paraan dyan. Balikan mo kung sino ka dati. Balikan mo yung nakaraan mo. Balikan mo kung anong klaseng kalagayan meron ka dati. By doing that, you will appreciate how faithful God is sa buhay ng bawat isa po sa atin. Now, balikan po natin ang talata po ng Book of Jeremiah. But this time, we will proceed to Jeremiah chapter number 29. Jeremiah chapter number 29. This is the letter of Jeremiah to the Jews of the first captivity. Ito po ay sulat ni Jeremiah, ni Prophet Jeremiah sa mga Jews na captive ng Babylonian Empire. Okay? Mamaya po dadaanan po natin yan, mga kapatid. Now, marami-rami po tayong verses na babasahin. Just follow me with your eyes para po sa mga kapatiran po natin na nasa virtual crowd ngayon,
Magpa-flash po kami ng verses sa screen, but if you have your Bible and you can read your Bible, you open your Bible. Amen? Yung binalabas po sa screen, hindi po yan substitute para hindi ka na magdala ng Bible sa simbahan. Okay? Alright, Jeremiah chapter number 29. Verse number 4. Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, unto all that are carried away captives, whom I have caused to be carried away from Jerusalem unto Babylon. By the way, para po maintindihan lang po natin itong talata po na ito. Because of the disobedience and the rebellion of the Israel, the children of God, ganyan po ang isa sa mga lesson na itinuturo po sa kanila ng Diyos. Hinahayaan ng Diyos na sila ay magapi ng kalaban. Hinahayaan ng Diyos na sila ay ma-exile. Hinahayaan ng Diyos na sila ay masakop. Yan po ang isa sa paraan ng pagdidisiplina ng Diyos. Verse number 5. But on the time that they are in captivity, God gives them instruction. Okay. Verse number 4 is the time na pinahintulutan ng Diyos na sila ay masakop ng Babylonian Empire. Verse number 5, ito po ang instruction ng Diyos. Build ye houses and dwell in them, and plant gardens and eat the fruit of them. Take ye wives and begat sons and daughters, and take wives for your sons, and give your daughters to husband, that they may bear sons and daughters, that ye may be increased there and not diminish. You see how faithful still God is sa buhay nila? Maaaring pinahintulutan ng Diyos na sila ay masakop, pero hindi pinapahintulutan ng Diyos na sila ay maubos. I don't know kung nakita nyo po ang katotohanan po na yan sa ating binabasa. Verse number 7, and seek the peace of the city whither I have caused you to be carried away captives. Ito ang medyo mahirap-hirap. Diba? Ito po ang medyo mahirap-hirap na pinapagawa sa kanila ng Diyos. And pray unto the Lord for it, for in the peace thereof shall ye have peace. For thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, let not your prophets and your diviners that be in the midst of you deceive you, neither hearken to your dreams, which ye cause to be dreamed. For they prophesy falsely unto you in my name. I have not sent them, saith the Lord. For thus saith the Lord, that after 70 years be accomplished at Babylon, I will visit you. My goodness! Kalahin nyo mga kapatid, pinahintulutan ng Diyos. Pero may pangako naman ng Diyos, bibisitahin ko kayo after 70 years. Ibig sabihin, kung titingnan natin mga kapatid, for 70 years, captive sila ng Babylon. They are prisoners of Babylon. Para mas lalo lamang po natin maintindihan ang salitang captive. Ilipat natin sa Tagalog, sila ay bihag ng Babylonian Empire. For 70 years. Pero sabi ng Panginoon, sige lang, after 70 years na ma-accomplish nyo yan, bibisitahin ko kayo. Ang tanong ko po sa inyo, kung malaman mong bihag ka for 70 years, mag-i-enjoy ka kaya? Yung malaman mong ikaw ay prisoner ng isang bansa for 70 years, will you enjoy your life? Diba? Now, tuloy po natin. Verse number 10. For thus saith the Lord, that after 70 years be accomplished at Babylon, I will visit you, and perform my good word toward you in causing you to return to this place. Verse number 11, the famous verse in this chapter. For I know that thoughts I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Verse number 12, then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. And ye shall seek me and find me when ye shall search for me with all your heart. Verse number 14, and I will be found of you, saith the Lord. And notice the second part of that verse says, and I will turn away your captivity.
And I will gather you from all the nations and from all the places whither I have driven you, saith the Lord. And I will bring you again into the place whence I caused you to be carried away captive. Mga kapatid, kung iisipin po ninyo ang context ng ating binasang talata, kahit sabihin mo sa isang normal na kaisipan ng tao, kahit sabihin mong may pangako ang Diyos, normal na makapag-isip ka, pambira, after 70 years ko pa yun matatanggap. After 70 years pa, papayapa pala ang buhay namin. Bakit pa kami dinala dito? Mamaya po, mauunawaan po natin na itong kalagayan ng Israelites ay minsan naging kalagayan ng bawat isa po sa atin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, please I beg you, O God, to open the hearts and the minds of the listeners of your word this morning. Bigyan niyo po kami ng excitement na makinig ng inyo pong salita. Ano man po ang plano ng dyablo, ito man ay maaaring bunga ng kapaguran namin pisikal. Panginoon, gisingin niyo po ang bawat isa po sa amin. Upang sa gayon, wala po kaming makaligtaan. Wala po kaming ma-miss, Panginoon, na mensahe niyo po para po sa amin ngayong umaga. It is not an accident kung bakit kami nandito. Ngayon pong umaga, pinagsama-sama niyo po kami sa isang hangarin, ang lumago sa inyo pong salita at makita ang inyo pong kadakilaan sa buhay po namin. Holy Spirit, I beg you, please use me. Speak through me once again and flow through me once again as you did last night, Panginoon. Ako po'y nakikiusap sa inyo, make me a blessing to every people that will listen to your word this morning. Make us worthy also to receive your word. Please forgive us from all of our sins. In Jesus' name, amen. Please be seated, brethren. Dito po sa ating pong talatang pong binasa, katulad po ng aking po nabanggit po sa inyo, ito po ay tagpo ng mga Israelites. This is the letter of Prophet Jeremiah to the Jews of the first captivity. Okay? Pinahintulutan ng Diyos na sila ay ma-exile into Babylon. Pinahintulutan ng Diyos na sila ay masakop ng Babylon. For one reason, unang-una, para makita nila ang kabayaran, ang consequence ng kanilang kasalanan. Sapagkat kapag ikaw, alam naman po natin yan, kapag ikaw ay hindi sumunod sa sinabi ng Diyos, you always accept that there will always be a consequences of your disobedience. Ganun yan, young people. Ganun yan bilang anak, kaya ka napapalo kasi may ginawa kang kasalanan. Amen. Ganun din po ang kalagayan ngayon ng Israelites during this captivity. Now, makikita natin, sinabi po in verse number 4, merong sinabi sa kanila ang Diyos, merong instruction sa kanila ang Diyos. Pero as you listen through the story, as we all go down to the story from verse number 4 down to verse number 14, napansin niyo po ba ang pagpalit ng istorya? Napansin niyo po ba, mga kapatid, ang pagpalit ng tagpo ng kalagayan ng mga Israel? Napansin niyo po ba na ito yung naging kalagayan nila noon? But habang as the verses goes on, makikita niyo pagdating ng verse number 11, nagbago na ang kwento ng istorya. Nagbago na ang kwento ng istorya. Alam niyo po kapatid, just for one reason. Alam niyo kung bakit nagbago ang istorya? Kasi involved ang Diyos. Kasi involved ang Diyos. Ulitin ko po. Kaya nagbago ang istorya kasi involved ang Diyos. Kaya mapansin niyo po mga kapatid, ang istorya ng buhay natin ay hindi pare-parehas. Maaring nandoon ka sa sitwasyon na ikaw ay lugmok noon, pero ngayon iba na ang kwento ng buhay mo. Isa lang ang rason, hindi pera, hindi kasikatan, hindi material na bagay sa ibabaw ng lupa na ito. The reason is, involved ang Diyos. That's the only reason kung bakit ang istorya ay nagbabago, sapagkat involved ang Diyos. Now this morning, brethren, follow me carefully. I'm not gonna stay here long para marami pong matuwa. Follow me carefully because this morning, brethren, I know that a lot of us here are familiar with what is circling around in social media. I think 2 weeks ago, no, about the famous movie called Quezon. Sino ang nanood sa sinihan? Huli. Diba? Alam natin yan, kapatid. For the past 2 weeks, kung hindi po ako magkamali, 2 weeks ago, nung pumutok ang pelikula na yan, ano pangalan po yan eh? Anong tawag?
doon sa pasimula, yung hindi pa lahat. No, not the trailer. Yung mga cast and mga artista pa lang mismo ang nanonood. Premiere, di ba? Alam nyo, kunyari pa kasi kayo eh. Di ba? Young people, sound up. Yung premiere night. Di ba? And after that premiere night, nagkaroon sila ng question and answer. Nagkaroon sila ng Q&A. Now, alam natin yan, nag-circle around yan. Now, the movie, no, nung tiningnan ko po kung anong klaseng kwento. Kasi napanood natin yung General Luna, si Goyo, ngayon ito ang katapusan daw. Okay. Sabi po nung ayon doon sa kwento, the movie is about a historical drama about the political rise of our former President Manuel L. Quezon, focusing on his ruthless ambition and use of politics to achieve power and independence for the Philippines. Yan ang buod ng kwento ng storya. But what truly catches the viewer's interest is not the story. But what catches the viewer's interest is when one of President's grandsons show up and express his thoughts and emotion about the movie's story. Iyaan ang umikot sa social media. Kaya nga mas naging interesado tayo sa palabas eh, kasi may nag-react. May nagpakita ng kanyang emosyon. Merong nagpakita ng kanyang nararamdaman. In a picture that he is one of the president's grandson. According to him, as we all know, sino po nakakita niyan? Parang natakot po kayo. Di ba? Nag-ikot-ikot yan eh sa social media. According to him, the story of his grandpa ay naging biro-biro. Naging biro-biro, ang kwento ay hindi nawalan ng respeto sa storya patungkol sa kanyang lolo. Alam niyo po ba mga kapatid, habang yan ay umiikot sa social media, isa lang ang tumatak talaga sa isip ko eh. Yan ang normal na reaction ng isang taong kapag alam niyang may mali sa kanyang kwento. Yung magalit ka sa kwento na alam mong wala naman sa kwento mo, normal na reaction yan. Hindi tayo papayag dito na pwede lang basta magturo-turo, ikaw magnanakaw ka. Kung alam mong hindi ka nagnakaw, magagalit ka. Ikaw ganito ang ginawa mo. Kung alam mong hindi ganyan ang ginawa mo, magagalit ka. Kapag ibang tao ang nagsabi ng iyong buhay at merong dagdag, magagalit ka. Yan man ay kagandahan o kamalian, ang reaction mo ay isa lang, magagalit ka. Magtataka ka, bakit alam mong may mali sa kwento? Alam niyo po ba mga kapatid that this kind of situation ay nangyayari din po yan sa buhay nating bawat isa. I'm not saying na merong nagalit, but what I'm saying is this, nagkaroon din tayo ng iba't ibang istorya sa buhay natin. Iba't ibang istorya, yung tipong minsan lang minali ang kwento ng buhay natin. Pero salamat na lang na nandiyan dyan ang ating Diyos para ibalik sa tamang kwento ang buhay natin. Sabi ko nga po sa inyo, if one person here will point his finger sa iyo at sasabing ito ang kwento ng buhay mo, magagalit ka eh. Bakit? Alam mong may mali sa kwento ng buhay mo. Alam mong mali ang kwento at sinasabi ng tao patungkol sa iyo. Pero kaya nga sabi ko po sa inyo mga kapatid, minsan nang dumating sa punto ng buhay natin na minali ng mundo ang kwento ng buhay natin. Pero salamat na lang sa Diyos na nandiyan siya upang ibalik sa tamang kwento ang buhay ng bawat isa. Brethren, and to our beloved first-time visitors this morning, let's talk about from captivity to God's story. From captivity to God's story. Mula sa pagkabihag, papunta sa kwento ng Diyos. Mula sa pagkabihag ng mundo, papunta sa kwento ng Diyos. In the letter written to the exiles, mga kapatid, ito pong sulat na ito, the prophet Jeremiah gives them instructions for living in Babylon. Sabi ko nga po sa inyo, picture this out, brethren. Kapag pumunta ka sa isang lugar na hindi ka taga doon, mahirap gumalaw, di po ba?
Yun lang na ikaw ay bumisita sa isang bahay na hindi sa'yo. Hindi ka basta-basta gagalaw. Tipong talagang yung tapak mo ay bilang magsi-CR ka na lang, mahihiya ka pang mag-flush ng malakas. Mahihirapan kang gumalaw. Bakit? Alam mong hindi ka taga dun eh. Pero mga kapatid, did you notice something about the verses that we have just read? They are captives of Babylon. Sila ay bihag ng Babylon. They were exiled in Babylon. Kapag ikaw ay nasa isang lugar na hindi ka taga doon, hindi pwede na masunod ang gusto mo. Are you following? Amen. Hindi pwede na masunod ang gusto mo. Hindi mo pwedeng sabihin, nandito na ako. Simula ngayon ako ang batas dito. Bukas lang, makalawa mga kapatid, wala ka na dyan. Bukas lang, wala ka na sa lugar na yan. Bukas lang, nasa bingit na ng kadelikaduhan ng buhay mo. Bakit? You're not from there. But did you notice on the story, brethren? Hindi sila taga-Babylon, pero yung instruction na ibinigay sa kanila as if na taga dun sila. Tingnan niyo po, they were instructed to settle down. They were instructed to settle down. They were instructed to settle down, build lives, and seek the welfare of the city they were in. Despite their punishment, ito po ang maganda. God promised to restore them. Kaso, after, nandoon pa rin kaya ang excitement nila? Yung tipong sabi ng Diyos, sige lang, tira lang kayo dyan. Akong bahala sa inyo. Tira lang kayo dyan. Build your lives there. Seek the welfare of the city. Paano? They are prisoners of Babylon. How come that they will seek the welfare of the city? Kung meron mang maaabutan ng welfare ng syudad, they are the least people. Sila ang pinakahuling maaabutan ng mga magagandang bagay. Bakit? They are prisoners. And to be more frank, mga kapatid, anong aasahan mo ng magandang bagay kapag ikaw ay bilanggo? Walang kagandahan sa buhay kapag ikaw ay bilanggo ng isang lugar. Kapag hindi ka makakilos. Pero ang sabi ng Panginoon, sige lang, tira lang kayo dyan. Re-restore ko naman kayo eh. Kayo naman. After 70 years. After 70 years, I will restore you. Nais ko pong ipaalala sa inyo mga kapatid, again, they are in captivity. Wala sila sa maayos na lugar. Verse number 4, makikita natin that God tells them to build houses, plant gardens, and eat the produce. Na makikita, ito po'y magpapakita na sila po ay nandoon sa lugar na yon in verse number 4. In verse number 6, they were instructed to multiply. Akalain nyo po yan, hindi sila taga doon, pero sabi ng Diyos, mag-multiply kayo. Anong karapatan ng isang pamilya na magpalago ng pamilya sa isang lugar na hindi sa taga doon? Again, wag nyo pong tanggalin sa isip ninyo, they are in captivity. Bihag sila. Prisoner sila ng Babylon. In verse number 7, sabi po dyan ng Bible, pray for the city. Seek welfare and pray to the Lord on its behalf. My goodness. Alam naman natin sa Babylon Empire, mga kapatid. Di ba may hindi magandang nangyari dyan? Nung may nanalangin na isang anak ng Diyos. Yung may mga naglingkod na 3 bata para sa Diyos. Alam natin kung ano nangyari sa kanila. But, yan ang instruction ng Diyos. Manalangin kayo dyan. Paano ka mananalangin sa isang lugar na pinagbabawal ang panalangin? Paano mo sasambahin ang Diyos sa isang lugar na pinagbabawalan kang nasambahin ang Diyos na pinapaniwalaan mo? Paano ka kikilos? At higit sa lahat, mga kapatid, this is just for my own words. Para lang po sa akin, parang ito yung pinaka-worst na sinabi sa kanila eh. Connect personal to the city. Connect personal. This passage, brethren, these verses that we've just read in verse number 7 down to verse number 10,
Sabi po dyan ng Bible, ito po yung implication ng talata ng mga verses na yan. They are told to link to their own prosperity, to the prosperity of Babylon. Stating na, kung sakaling magtagpo, edi maganda. Makakakita ka ng pag-asa. They are told to seek peace, kapayapaan, sa isang lugar na captive sila. Paano ka makakakita ng pag-asa, kapatid? Paano ka makakakita ng isang bagay na merong kapayapaan sa isang lugar na hindi kapayapa? Paano mo sasabihin na ikaw ay makakatulog ng maayos kung nakatayo ka matulog? Paano mo sasabihin na ikaw ay nakakakain ng maayos kung hindi mo alam mamaya kung ano ang lunch mo? Ang hirap isipin, mga kapatid, di ba? How much more ito? Wala ka sa sarili mong lugar, wala kang karapatan na gawin ang gusto mo, but God said, seek peace in that place. Seek peace in that place. Remember once again, they are the captives of Babylon. They are in captivity. Brethren, ito po ang pinapagawa sa kanila sa lugar na kung saan sila ay captive. Yes, maaari ngayong umaga, kapatid, ang katanungan mo din kung papaanong mangyari na parang sila ay maging taga doon sa lugar na hindi naman sila taga doon. Paano mangyayari yon? Paano nila ipe-perform yung sinabi na build houses, dwell in them, plant gardens, eat the fruit of them? Sisiguraduhin ko po sa inyo, pag nagtanim ka doon at nakita ng mga taga doon na mayabong ang pagtanim mo, na merong growth ang pagtanim mo, kukunin nila yun. Pag kinuha nila yun, wala kang magagawa. Hindi ka taga dun eh. Hindi mo pwedeng sabihin, oy, tanim ko yan, bakuran ko yan. Ang sagot lang sa'yo, oy, di ka taga dito. Wala ka sa lugar mo. But the instruction is very clear. Build houses, plant garden, seek peace, dwell among them. Paano? Kaya nga sabi ko sa inyo, maaring gaya ko kanina, ang katanungan ko din po, paano mangyayari na parang sila ay magiging taga doon na hindi naman talaga sila taga doon? Mahirap gumalaw sa isang lugar na hindi mo kayang ikwento ang buhay mo. Kapatid, subukan nyo. Punta kayo sa isang bahay, punta kayo sa isang lugar, sabihin mo kung anong kalagayan mo. Alam mo, punta ka sa bahay, di ba? Pagpunta mo sa bahay, umupo ka, kausap mo yung may-ari, at sasabihin mo sa may-ari, alam mo akong pinakamayaman dito eh. Alam mo, itong tao ako, sikat ako eh. Ikwento mo sarili mong buhay, ano ang iisipin sa'yo ng tao? Mayabang ka, boy. Ang sama ng ugali nito, bakit pa ito inimbita ko dito? Pero sa totoosin lang, mga kapatid, katulad ng sinabi ko po sa inyo kanina, pag nasa isang lugar ka at alam mong hindi ka taga doon, mahirap gumalaw. Bakit? Prisoner ka eh. You are captive. Wala kang ibang pwedeng gawin kundi sumunod sa naaayon sa lugar na yon. But here comes the letter of Jeremiah to the children of Israel with a sign, thus saith the Lord. Thus saith the Lord, ito ang gawin po ninyo. Ito ang gawin nyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, paano mo ikikwento yung buhay mo? Paano ka gagalaw sa isang lugar na hindi ka taga doon? Paano ka gagalaw na bihag ka ng isang lugar? Pero kapatid, salamat na lang sa Diyos, mga kapatid, na sa buhay ng mga Israelites ay dumating ang verse number 10. Sabi po ng verse number 10, for thus saith the Lord, that after 70 years, be accomplished at Babylon, I will visit you, and perform my good word toward you, in causing you to return to this place. Isipin nyo, mga kapatid, captive ka for 70 years. After 70 years, sabi ng Panginoon, babalik ako. I will restore you. At sinisigurado ko sa iyo, bibigyan kita ng rason para bumalik sa lugar na to. Kung ikaw ang sasabihan ng ganyan, for 70 years kang binilanggo sa lugar na yon, at sasabihan ka na, bibigyan kita ng rason na bumalik sa lugar na to, babalik ka? Babalik po ba tayo? Doon sa isang lugar na may masamang nangyari sa'yo, babalik ka?
Doon sa isang lugar na hindi kinilala ang pagkatao mo, babalik ka. Doon sa isang lugar na pinaglaruan ka, babalik ka. Doon sa kalagayan na talagang nalugmok ka, babalik ka ba? Despite of the promises na ibibigay sa'yo, babalik ka dyan, magiging masaya ka. The question is, babalik ka ba? Babalik ka ba? Mga kapatid, kung papahintulutan natin na tayo ang magsulat ng kwento natin, the sad story is this: mananatili tayong captive ng buhay natin. Mananatili tayong captive ng storya natin. Pero salamat na lang sa Panginoon, mga kapatid, kung bakit nagkaroon ng rason na muling bumalik at mag-prosper sa storya na ni Daniel, sa storya na ni Shadrach, Meshach, and Abednego, sa storya na ng mga taong ito. Even the ruler of Babylon by the name of Nebuchadnezzar ay pinuri ang Diyos. See, bumalik ang mga children of Israel sa lugar ng yon, but this time, they are not captives anymore, but ang nangingibabaw na is God's story. From captivity to God's story. Mula nung pagka-exile sa kanila, kapatid, muli silang nakabalik, but this time, iba na ang pinuproklama ng hari ng Babylon. Ang pinuproklama na ng hari ng Babylon, wala nang ibang magiging Diyos maliban sa Diyos ng mga taong ito. Simula ngayon, you are commanded to talk to your God. You are commanded to pray. In fact, yung Babylon, mga kapatid, binigyan pa sila ng lugar ng panalangin. From captivity to God's story. Kapatid, ito pong pangyayari na ito, tapos na to. Tapos na ang kwento ng mga Israelites sa captivity nila. We have seen their story from captivity to God's story. Ngayon, pag-usapan naman natin when our captivity became God's story. Yung pagkabihag, kapatid natin ngayon, yan naman ang pag-usapan natin. Alam ko maraming interesado dyan. Sapagkat mga kapatid, I don't know about you, but this is the kind of story na kung saan wala kang dapat palampasin. Sa kadahilanan, ito ang tagpo ng iyong pagkabihag at paglaya. Eto na, tapos na yung kwento nila eh. Yung kwento mo naman. Yung kwento mo naman, kapatid. Yung kwento mo naman nung dating naka-t-shirt ka lang. Yung kwento mo naman na dati ka lang nakaupo sa kanto na wala kang pag-asa, pero ngayon, nasa loob ka ng simbahan nakaupo, nakikinig ng salita ng Diyos. Yung kwento mo naman na kung saan malapit na kayong maghiwalay ng pamilya mo, isang desisyon na lang, isang pirma na lang, wasak na ang pamilya mo. Share mo naman yung storya mo ngayon from that captivity period of yours down to God's story. Tapos na eh. Tapos na ang kwento nila. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, yung kwento nila ay kwento ng bawat isa po sa atin ngayon. All I'm saying this morning, brethren, is that yung panahon na kung saan ikaw ay naging bihag ng kasalanan, yung panahon na ikaw ay naging bihag ng karangyaan ng mundo na ito, young people, hindi ko alam kung talagang nagbubukas kayo ng cellphone. Pero kung totoong nagbubukas kayo ng cellphone, alam nyo kung ilang taon ang tumalon doon sa mall. Alam nyo kung ilang taon ang kinuha niya ang kanyang sariling buhay. Yan ang buhay, yan ang kwento ng mga kabataan ngayon. It's because of one reason. Captive sila ng karangyaan ng mundo na ito. They thought they have all. Young people, listen, young people. You thought that you have all. Sikat ka, sige, sikat ka. May pera ka, sige, may pera ka. Anak ka ni ganito, sige, anak ka ni ganyan. Anak ka ng may-ari ng eskwelahan, sige, nasa iyo na ang lahat. But what's the end ng buhay mo with all of those things? Ano ang dulo? Kinuha mo ang sarili mong buhay. May binasa po sa akin si Ma'am Marnelli nung nakaraan, right after the Baptist lunch, na yun ang topic namin. Meron na naman nangyari. Involved na naman ang kabataan. Noong mga nakaraan lang, Friday, Thursday, Seriner? Thursday. Meron na namang involved na kabataan.
Anong rason? Captive sila ng karangyaan ng mundo na ito eh. Pero hindi ka ba nagpapasalamat ngayon, young people? Gising mo na, young people. Na hindi ikaw yung nabidyohan. Hindi ikaw yung nabidyohan at nabalita na kinuha ang sariling buhay. Kundi ikaw yung natututukan ng camera ngayon na nasa loob ng simbahan. Ikaw ngayon yung isang klase ng kabataan na merong maayos na buhay. Bakit? Because from your captivity of the things of this world, you allow God to write His story in your life. All I'm saying is yung panahon, kapatid, na ikaw ay nalin lang ng dyablo. Pero salamat na lang sa Panginoon na hindi po natin makikita po natin ngayon na salamat na lang sa Panginoon na hindi natin kapantay ang kanyang kaisipan. In verse number 11, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord. Salamat na lang na hindi natin kapantay ang kaisipan ng Diyos dahil sa panahon, kapatid, listen carefully, sa panahon na iniisip natin na walang nag-iisip sa atin, nariyan ang Diyos na nag-iisip sa atin. Kapatid, kung ilagay mo ang sarili mo sa panahon ng Israelites, for 70 years, yes, may pangako ka na babalikan ka ng Diyos. 70 years pa yun. Sa loob ng isang buwan, isang linggo, 5 minuto, may pwedeng mangyari sa atin. May pwedeng mangyari sa bawat isa. Pero kapatid, salamat na lang na ang kaisipan natin ay hindi kapantay ng kaisipan ng Diyos. Kasi kung kapantay ng kaisipan natin at doon lang natin ibabase ang kaisipan ng Diyos, mawawalan ka ng pag-asa. Sasabihin mo mahirap mamuhay sa ganong klaseng lugar. Pero salamat na lang na nung sa panahon na inakala mong wala nang nag-iisip sa'yo, kapatid, iniisip ka ng Diyos. Ulitin ko po. Sa panahon na akala mo wala nang nag-iisip sa'yo. Kaya nga yan ang rason ng mga kabataan, di ba? Depression, anxiety. Kaya anong resulta? Talon. Anong resulta? Sabit. Nauna ka pang sumabit sa parol. Ito, kailan lang po ito sinabit? Biyernes lang to sinabit. Ikaw nakaraang linggo, nung nakaraang linggo may nakasabit na. Kapatid, bakit? Kasi nga akala natin, captive pa rin tayo eh. Pero nais ko pong sabihin sa bawat isa po na nakaupo sa auditorium po na ito, our captivity 2,000 years ago is already gone. We are not captives anymore. Hindi na po tayo bihag ng kasalanan. Hindi na po tayo bihag ng karangyaan ng mundo na ito. Bakit? Because from our captivity became God's glory. From captivity to God's story. Kapatid, salamat na lang sa Panginoon. Sa panahon na akala natin wala na tayong pwedeng tawagan, nariyan po ang Diyos na nagsasabing kapag tayo ay tumawag sa Kanya, He will hearken unto us. Verse number 12. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, mamuhay kayo dyan, ito ang gawin nyo. Seek peace. Bakit ganun malakas ang loob na sabihin ng Diyos? Because in verse number 12, then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. Di ba minsan dumating na po sa punto ng pagkakataon sa buhay po natin na hindi mo na alam kung sino ang tatawagan mo. Tinawagan mo na si pastor, tinawagan mo na yung area leader mo, tinawagan mo na yung magulang mo, tinawagan mo na lahat. Pero you still feel empty sa sarili mo. Sabi mo, Pambira, si pastor na yung kausap ko ha. Bakit parang wala pa rin pag-asang natatagpuan sa sarili ko? Kaya nga ito yung sinasabi nila. From the captivity period, mga kapatid, sila ay nasa captivity, sila ay captives ng Babylon. Pero sabi ng Panginoon, tawagan mo lang ako. Sasagutin kita. I will hearken unto you. Not just only I will answer you, but the word that was used is hearken. It means, I will listen to you. Papakinggan kita, anuman ang hinaing mo. Yes, nagbitaw ako ng salita that after 70 years pa ako babalik. After 70 years ko pa kayong i-restore. Pero sige lang,
Call unto me, and I will answer thee, and I will show thee great and mighty things which thou knowest not. Tawag lang. Kaya nga sabi ko, salamat na lang sa Panginoon, na sa panahon na iniisip natin na wala na tayong pwedeng tawagan, pwede natin tawagan ng Diyos. At siya ay makikinig po sa atin. At higit sa lahat, kapatid, this is my favorite part. Higit sa lahat, sa panahon na iniisip natin na wala nang kayang tumagpo sa atin at wala nang kayang magpalaya sa ating pagkabihag, nariyan po ang Diyos na nagsasabing, I will turn away your captivity. Basahin po natin in verse number 14. Sabi po ng Bible, and I will be found of you, saith the Lord, and I will turn away your captivity. Kapag hinanap nyo ako, matatagpuan nyo ako. Panigurado yan. Panigurado yan, kapatid. Matatagpuan natin ang Diyos. Di po ba minsan inakala na natin sa panahon, dumating sa panahon sa buhay po natin, ikaw mismo nag-conclude sa sarili mo, wala ka nang kayang magpabago sa iyo eh. Sabi mo nga wala, hanggang dito na lang ako. Kaya nga hindi mo pinapapasok yung mga nag-share sa iyo dati. Hindi mo tinatanggap yung mga nag-abot sa iyo ng tracts. Bakit? Sabi mo, wala nang pagbabago ang sarili ko. Kapatid, kung titingnan mo ang sarili mo ngayon, ang laki na ng pinagbago. Malaki na ang pinagbago. I know a lot here inside this auditorium this morning can testify of that. Yung sinabi mong, wala nang pag-asa ang pamilya nito, ngayon, sama-sama po kayo naglilingkod sa Panginoon. Si tatay, member ng security. Yung anak, member ng usher, or member ng choir, or member ng anumang ministry. Si nanay, Sunday school teacher. Kapatid, kala ko ba wala ng pag-asa ang pamilya mo? Kapatid, kala ko ba wala ka ng pag-asa? Bakit ikaw ngayon ang sumasalubong sa pintuan ng mga tao na pumapasok sa simbahan at sinasabi mo, ma'am, ito ang pinaka-the best na upuan para sa'yo. Kasi dyan din ako umupo nung akala kong wala na akong pag-asa. Diba, kapatid? Sa panahon na akala nating wala nang tumagpo sa atin, merong tumagpo sa atin. Sa panahon ng captivity period ng Israelites, bagamat sila ay nasa lugar na hindi sila nakakakilos ng maayos, pero may isang nagsabi sa kanila, if you will seek me, I will be found of you. Makikita niyo ako, at kapag nakita niyo ako, I promise you, I will turn away your captivity. Brethren, may I just remind you this morning that the reason why you are here inside this auditorium this morning, it's because your captivity became God's story. Your captivity became God's story, kapatid. Nais ko pong ipaalam sa inyo na kung hindi dahil sa ginawa ng Diyos sa buhay natin, maaaring ngayon tayo ay nasa captivity pa din. Bihag pa rin tayo. Para po sa aming mga bisita, ito po ang rason kung bakit po namin kayo dinala dito. Dahil minsan na rin po kaming umupo, yung mga nag-imbita po sa inyo, minsan na rin silang naging bisita ng simbahan na ito. Minsan na rin po silang nag-akala na hanggang doon na lang talaga sila. Minsan na rin po silang nag-akala na wala ng pag-asa ang kanilang buhay. Pero kaya po namin kayo iniimbita dito upang malaman po ninyo na hindi imposible na makalaya kayo sa pagkabihag ng kasalanan ng mundo na ito at maging buhay ninyo ang kwento ng Diyos. Maaring ang tunog ay imposible, but with God, nothing shall be impossible. Wala pong imposible kapag Diyos na ang involved. Kapatid, ilan sa atin dito, alam natin yan. Can you still remember kung anong itsura mo nung pumasok ka dito? Tight reminiscence. Subukan mo, kapatid. Subukan mong alalahanin. Subukan mong alalahanin kung anong itsura mo. Alalahanin mo. Nung pumasok ka dyan, may hangover ka pa eh. Pilipino ka pero grabe, solid mo mag-English. Bakit? Kargado ka eh. Pumasok ka dito, anong itsura mo? Alam mo yan. Saan ka nakaupo? Pag inikot mo ang mata mo ngayon, alam mo kung saan ka nakaupo.
Alam mo kung saang poste ka nagtago. Alam mo na sa panahon ng imbitasyon dito sa altar, alam mo yun ang oras ng pag-CR mo. Alam mo kung paano at ilang beses mo tinakbuhan ang istorya ng Diyos. Pero kapatid, salamat na lang sa Panginoon that from our captivity, sa oras na pumasok ka dyan, yung itsura mo noon, hindi na yan ang itsura mo ngayon. Yung ugali mo noong pagpasok mo dito, hindi na yan ang ugali mo ngayon. Maaring nung una, mag-isa ka lang pumasok dyan. Nung sunod na pasok mo, dalawa na kayong mag-asawa. Sumunod na pasok mo, kasama mo na yung panganay mong anak or yung iba mong anak. Sunod na pasok mo, basketball team na kayo. Kasama mo na ang buong pamilya mo. Kapatid, maaring nung una, naalala ko kwento ni Sir Rudy, kailangan pang 1 taon, Ma'am Mayet, tama po ba? 1 taon, bago niya madala si Ma'am Mayet dito. 1 taon, bago niya mapa-involve ang pamilya niya dito. 1 taon ang inantay, kapatid, bago ma-turn from their captivity to God's story. 1 taon, imagine this, 70 years. Bago maikwento, bago maging kwento ng Diyos ang buhay ng mga Israelites. Kapatid, maaring hindi man tayo umabot ng ganyang taon, but isn't that great to feel na malaya ka na from your captivity? Isn't that great na maramdaman mo ngayon, kapatid, na iba na ang kalagayan ko ngayon? Dati hindi ko kayang magsabi ng amen. Dati boring na boring ako pag sinasabing hallelujah, glory to God. Ayoko ng mga ganyan salita. Pero ngayon isa ka na sa nangunguna na magsasabing purihin ang pangalan ng Panginoon sa ginawa niya sa aking buhay, sa ginawa niya sa aking pamilya. Kapatid, di ba? Tunog imposible pero ngayon ay nangyayari na. Tunog imposible, Sir Conrad, sabi mo nga, na maghahayag ka ng salita ng Diyos dito. Pero ngayon, iginagamit na, tunog imposible na maging usher ka. Tunog imposible na magamit ka ng Panginoon. Pero ngayon, kapatid, may I just wake you up this morning that the present condition ay yung kwento na ng Diyos. Yung present na nangyayari sa'yo, ngayon, it's not your captivity season anymore. Yung present na nangyayari sa iyo, kapatid, nais ko pong sabihin sa inyo, praise the Lord! Bakit? Kwento na ng Diyos yan. Hindi mo na kwento yan. Hindi mo na kwento yan. Tapos na yung kwento mo eh. Ang kwento ng isang tao, pag tayo lang ay mangunguna, hanggang dito lang tayo. Hindi tayo makakatawid. Bakit? Hindi tayo taga dito eh. Captive tayo ng kasalanan. Kahit anong sabihin natin, ang masusunod ay yung kasalanan. Hanggang dito lang ang kwento natin. Kaya nga kapag nakalampas ka na dito, kapatid, kapag naglakad ka na ng malaya at maganda na sa pakiramdam mo, isa lang ang ibig sabihin yan, hindi mo na kwento yan. It's not your story anymore. Fathers, kung kasama mo ang pamilya mo ngayon sa loob ng simbahan, it is not your story anymore. Young people, mapababae man, mapalalaki, kung may maayos ka na buhay ngayon sa loob ng simbahan, hindi mo na yan kwento ngayon. Because your story will only be limited from your captivity. Pero pag nakalatawid ka na dyan, isa lang ang ibig sabihin yan. Kwento na ng Diyos yan, kapatid. It is not your story anymore. Brethren, I know that we cannot deny the truth that had it not been for God, our stories will remain the same. Nakaka-boring, di ba? Kapag ang kwento ay paulit-ulit. Pag kinuwento mo noon, di ba? Pag nagkikwentuhan, dati kasi young people, pag nagkikwentuhan, harap-harapan, hindi dito. Yeah. Pag nagkikwento, talagang nandiyan, may tubig, tubig lang. Healthy living eh. Oh, may pagkain. Healthy naman, pansit canton, na may buns, na may potato crackers. Yung potato crackers, iipita mo sa gitna ng pansit canton. My goodness. Sarap, di ba? Batang 90s represent. Di ba?
Yan ang pag nagkikwentuhan. Pero pag may, ganun kaganda ang kwentuhan. Pero pag may isa dyan, na paulit-ulit yung kwento patungkol kay Superman, gusto mong paalisin eh. Gusto mo na lang magyaya ng tagu-taguan, tapos siya yung taya, tapos uwi na tayo lahat. Yung tipong bilang-bilang siya ng 10, hanap siya, wala na pala siyang hinahanap. Nakauwi na ng kanya-kanyang bahay. Bakit? Paulit-ulit kasi kwento mo eh. Boring mo kasama eh. Di ba? Nakaka-boring pag paulit-ulit. At ang tendency, kapatid, ng paulit-ulit na storya, alam niyo po kung ano? Hahayaan mo na lang na maging paulit-ulit. Di ba? Minsan sa kagustuhan natin, sawayin yung isang kaibigan natin na paulit-ulit magkwento, hindi mo sasawayin. Bakit? Siya lang maingay eh. Hindi mo naman, sabi nga ni Sir Noel eh, huwag ka nang mangialam, kwentuhan nga lang eh. Ikaw ang magkwento. O sige nga, ikaw ang magkwento. Pag kwentuhan lang. Kaya nga yung maingay sa kaibigan, sa tropa, huwag mo sawayin yan. Mawawalan kayo ng instrument. Siya yung music sa inyong kwentuhan eh. Oh, lahat na, yung Marvel at saka DC pinagkampi na. Lahat na yan, gagawin. Huwag mo sasawayin yan. Bakit? Wala na, pinagtsagaan mo na lang. Hinayaan mo na lang ang mangyari. Yan ang nakakalungkot sa ulit-ulit na kwento. Kaya nga ang ginawa ng Diyos, mga kapatid, hindi niya hinayaan na ikaw ang magkwento ng buhay mo. Kasi kapag ikaw ang nagkwento ng buhay mo, kapatid, pabalik-balik lang yan. Ang kwento ng buhay mo ay iikot sa kasalanan. Iikot sa karangyaan ng mundo. Iikot sa pagkabilanggo mo sa kamay ng dyablo. Ikot lang yan. Paikot-ikot lang yan, kapatid. Pero kapag hinayaan mo na Diyos ang magsulat ng kwento mo, isang ikot lang yan. Kasi pagdating sa gitna, ang sabi niya, it is finished. Tapos na ang kwento ng buhay mo. From there on, from the Mount of Calvary, our story ay nagtapos. Kaya nga, after 3 days, sa muling pagkabuhay ng Diyos, it is time for Him to write your own story. Kaya nga ngayon, kapatid, iba na. Ang pangyayari na sa buhay po natin ngayon ay hindi na nating kwento. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung hahayaan po natin na tayo magsulat ng ating sariling kwento, it will remain the same. Pero salamat na lang sa Diyos na tayo ay natagpuan ng Diyos at yung sa panahon na tayo ay wala ng pag-asa, pinalaya tayo ng Diyos. That is why my question to you this morning, how's your life story? I'm not saying your love story. How's your life story? Kamusta, kapatid, ang kwento ng buhay mo? Brethren, it is high time for us to let the people know how our captivity became God's story. Kapatid, oras na. Oras na para malaman ng tao ngayon kung paano naging kwento ng Diyos ang iyong buhay. Oras na, kapatid, para malaman ng tao ngayon na kung hindi dahil sa Diyos, ang kwento ng buhay mo parehas lang. It is high time for us, kapatid, to let the people around you. Makikita mo pag tumingin ka sa kaliwa, kapatid, maaaring hindi mo man kilala yan, pero pwede mong ikwento ang buhay mo sa kanya. Not in a form of chismis, not in a form of pagyayabang, but in a form of God's story. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, the question is, how's your life story? Kamusta? Kung tatanungin ko po kayo ngayon, kamusta ang kwento ng buhay mo? Alam niyo po, mga kapatid, hindi na po natin kailangan mag-antay pa ng tamang oras, tamang panahon para magkwento. This morning, you can tell the people around you and to all our viewers how your captivity became God's story. Kapatid, oras na. Oras na para ikwento mo yan. Maraming gustong makapakinig niyan. Hindi mo na kailangan mag-antay pa na matapos ang service para ma-post ang buhay mo. Right now, you can tell it to each and every one of you. Sa mga nanonood sa atin virtually, kayo pong mga nasa virtual, pwede nyong ikwento na ang buhay nyo ngayon. Kung paano naging istorya ng Diyos mula sa captivity. Kapatid, sabi ko nga po sa inyo, balikan mo ang kalagayan mo nung ikaw ay captive pa ng mundo na ito.
Ikumpara mo ngayon sa kwento na ng Diyos ang nangunguna sa buhay mo. Ang layo na ng pinagkaiba. Sabi ko nga dati hindi ka makasigaw, ngayon nakakasigaw ka na. Dati, ito bang pinakamagandang storya dyan, kapatid Dati ang sigaw mo, mali. Ngayon, ang sigaw mo, tama. Dati, ikaw ang nangunguna na nagsasabing, hindi mo ako mapapapunta dyan. Walang kwenta ang sinasabi mo. Nung inabutan ka ng truck, sabi ko nga, ang sagot mo kung nakakain ba yan? Buti nga, sabi ni pastor, hindi niya na lang sinabing, sige, kainin mo. Pero isa ka dati sa ganun, kapatid, bakit? Captive ka Pero ngayon, how's your life story? How's your life story, young man? How's your life story, young lady? How's your life story, fathers? How's your life story, mothers? Sa lahat po na nakaupo dito ngayon, kamusta po at ano po ang kwento na ng buhay po ninyo? Sabi ko nga kanina sa introduction, normal na mag-react ka kapag may mali sa kwento mo. Kaya nga hindi hinayaan ng Diyos na may manatiling mali sa kwento natin. Bakit? Dahil ang kwento natin ay captive tayo. Sabi ng Diyos, mali yan. Ito ang kwento ng buhay mo. Kapatid, if you're going to ask me a question this morning, how will I tell it? Paano ko sasabihin ang istorya ko? Paano ko sasabihin yung storya ng aking captivity into God's story? If you're going to ask me that kind of question this morning, simple lang, kapatid. Lagyan mo ng tono. Lagyan mo ng tono. Don't just tell it, but sing it. Don't just tell your story just like David. Alam niyo po ba kung paano ni David kinuwento ang kanyang storya? By praising God in psalms and hymns. By having those kind of instruments that can lift up the name of the Lord. Ganon niya ikinuwento ang buhay niya. Kapatid, nais ko pong sabihin sa inyo ngayong umaga, pwede mong gawin yan ngayon. Kaya nga sabi ko, hindi mo na kailangan mag-antay pa ng tamang oras. Hindi mo na kailangan mag-antay pa ng tamang panahon para ikwento ang buhay mo. Simple lang ang gagawin natin, mga kapatid. Tayo pong lahat ay magsitayo. Shall we all stand up, please? Number 17, please. Let's tell the story from our captivity to God's story. Kaya yan. Kaya yan, kapatid. Kaya mong ikwento yan. Believe me. Kaya mong ikwento yan ngayong umaga. Number 17, kaya mong ikwento yan. Ako po ay naniniwala, mga kapatid, that this is the reason kung bakit ngayon ito na ang kwento ng buhay mo. This is the reason kung bakit ngayon masaya kang naglilingkod sa Diyos. It's because this is how you tell the story. As we sing this song, huwag nyo lamang po itong kantahin. Huwag nyo lamang po itong kantahin. But make this as your story with God. Sabi ko nga po, tapos na tayo sa captivity. This is now the story. Sing it now. I found the friend who is all to me, in love is ever true. I love to tell, come on, how he lifted me and what his grace can do for you. Tell it, say. This is your story now. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. Kapatid, nais kong sabihin sa iyo, ito na ang kwento ng buhay mo ngayon. This is now your story. Kaya nga sabi ko sa inyo kung ang tanong mo sa akin ngayon, paano mo ikikwento ang buhay mo? Iyan, ang kwento ng buhay mo. The second stanza is your story. It is not just my story, but it is the story of God in your life. He saves me from sin and harm, secures my soul each day. I'm leaning on His mighty arm. I know He'll guide me all the way. He saved me from... Tell your story. Come on, say it.
secures my soul each day. I'm leaning strong on His mighty. I know He'll guide me all. Tell the story of God in your life. Say it. Save. Come on. Life now is sweet and my joy is complete. Say it. Save. Save. Ngayon, it is the question. The third stanza. Second stanza is the first and second stanza is the story of us. Yan ang kwento ng Diyos ngayon sa atin. Now, when someone came to you at sabihin, anong pwede kong gawin para maging ganyan din ang kwento ko? Tell this story right here sa kanya ngayong umaga. Sabihin mo ngayon na dati yan din ang tanong ko. Pero just like what happened to the Israelites, before my life is in the captive form, bihag ako ng sanlibutan, bihag ako ng karangyaan ng mundo, bihag ako ng mundong ito. But, when the time comes na ako'y lumapit sa Panginoon, ito na ngayon ang storya ko. When poor and needy and all, that's it. In love He said to me, come unto me and I'll lead you home to be with me eternally. Say it, saved by His power divine, saved to new life sublime. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. One more time, say it now. Saved by His power. Sing it. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved from captivity to God's story. Life now. Now, that is the time na kung saan hindi ka na captive, kapatid. Yan na yung time na kung saan kwento na ng Diyos ang nangunguna sa'yo. That's why the song says, life now is sweet and my joy is complete. Because of what? Of God's story. For I am saved. That shows and that indicates, brethren, that you are not living anymore in captivity. That's why this morning, you can say, praise be to God, na pinalaya ka from your captivity at napunta ka sa storya ng Diyos. Now, let's make a commitment to God this morning. As we go down to the aisle and manalangin po tayo dito sa altar, lumapit po tayo sa Panginoon, and let's make a commitment, or let's be thankful. Let's say, let's be thankful for allowing us to experience the life that is not in captivity anymore. Yung matuto kang magpasalamat ngayon, nakasama mo ngayon ang iyong buong pamilya, yung kasama mo na ngayon ang iyong anak, at ikaw na kabataan, nandito ka ngayon sa loob ng simbahan. Let's make a commitment to God na kung saan, kung dinala ka at pinalaya ka na ng Diyos from your captivity, let's make a commitment na hindi ka na babalik dyan.
Our most gracious Heavenly Father, O God, we thank you for what you did to us this morning. It is truly indeed that this is the manifestation of your faithfulness sa aming pong buhay. Panginoon, salamat na muli niyo pong pinaalalahanan ng bawat isa that we are far away from our lives before, O God. Salamat na muli niyo pong pinaalala po sa amin na yung aming istorya noon sa buhay ng captivity ay tapos na. Thank you, O God, for giving us the freedom, the true freedom, O God. Thank you po, Panginoon, sa pagbigay niyo sa amin ng totoong ibig sabihin ng kalayaan, O Diyos. Kaya, Panginoon, kami po ngayon ay namumuhay sa totoong kalayaan at yan po, Panginoon, ay ang mamuhay sa inyo pong kwento sa aming pong buhay. Panginoon, humihingi kami ng tawad sa mga panahon na kung saan ay na-neglect po namin, Panginoon, ang paglaya niyo po sa amin from captivity period ng aming pong buhay. Pero ngayon, Panginoon, that you remind us once again na kami na ay malaya, Panginoon. Salamat sa muling pagpapaalala that our life now is complete. Our joy is complete. Our life now is sweet, O God. Salamat po sa reminder po na ito. Kaya po, Panginoon, ang aming pong commitment, Panginoon, sa inyo ngayon pong umaga ay manatili, Panginoon, at kung kami ay pinalaya nyo na sa captivity, wala na kaming rason para muling bumalik doon, Panginoon. Thank you, O God, na mula po sa kwento po ninyo sa aming pong buhay, kami ay dadalhin nyo sa isang sitwasyon na kung saan mas lalo pa namin makikita ang katapatan nyo sa aming buhay. Salamat sa mga anak po ninyo na tiklop tuhod na lumapit po sa inyo. Salamat sa bawat pamilya na lumapit. Salamat sa bawat individual na lumapit. Continue to bless them. Ano man po ang commitment na kanilang binitawan, Panginoon. Nawa, Panginoon, ako po'y nakikiusap po, Panginoon, sa inyo, dinggin niyo po ang kanilang commitment. Salamat po, Diyos, sa ginawa niyo po sa amin. All the glory, honor, and praise belongs to you, for thou art worthy to receive everything, O God. Please forgive us once again from all of our sins. In Jesus' name we pray. Amen.